Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. At sabihin mo sa iyong katabi, partner, tayo ay blessed dahil tayo ay may Diyos na hindi lang natin Ama, hindi lang natin Hari, kundi tagapagligtas din. And today, sige sabihin mo, and today, magpapakilala pa siya lalo sa'yo. Sinong excited doon? Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Praise God. Good morning. Gandang umaga po. Ayan. So last Sunday, pinag-usapan po natin yung topic about God the Father. At ang title nga po noon ay Abba Father. So, napag-usapan po natin na God is our Father. Hindi lang na siya basta Diyos, kundi siya'y ating Ama at tayo pong mga nanampalataya sa Panginoong Hesus ay tinuring niyang anak. Napag-usapan din natin last Sunday that He is also our King. Ayan. So wag nating kalilimutan na though God is our Father, but He is also our King. Kaya nga in our prayer, your kingdom come. So kung may kingdom, there is a king. At ang sabi po doon, your will be done. Ibig sabihin, kung may hari, meron niyang will. May will ang king. At dapat yung will ng king ang nasusunod, nangyayari sa ating mga buhay. Kaya, alam niyo po, nung Friday, nag-life group po kami at yan ang pinag-usapan namin. Shinare ko sa kanila na, when you say to God, when you pray to God, God or Lord, your will be done in my life. Ay, hindi ho basta-basta iyon. Kasi kapag sinabi mong, Lord, your will be done, ito po ay pagsasabi sa Diyos na, Lord, ako po ay sukong-suko na sa inyo. Ibinibigay ko na po ang aking buong buhay at lahat ng patungkol sa akin sa iyo. Hindi na po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang maganap sa buhay ko. Hindi na yung gusto ko, kundi yung gusto mo ang maganap sa buhay ko. Diba? Kaya nga hindi ko makalimutan, malamang ito rin ang prayer ni Prophet Hosea. Still remember Prophet Hosea? Nung sinabi ni Prophet Hosea kay Lord, Lord, your will be done in my life. Hindi na yung gusto ko, kundi yung gusto mo na. At ang sabi ng Diyos, ang gusto ko, mag-asawa ka ng prostitute. Sabi ni Hosea, bakit naman po? Kasi ganyan ang mga Israelita. Pinagpapalit nila ako lagi. Papalit-palit sila. Ayan. Sabi mo nga sa iyong katabi, wag daw papalit-palit. Ayan. At para maramdaman nila ang para maramdaman mo ang nararamdaman ko na ipinagpapalit. Para mas maging effective ka sa pagtuturo mo sa kanila. Antindi. Kaya nga noon sabi ko, magaling na lamang at ako'y may asawa na. At hindi sasabihin ni Lord na ako'y mag-asawa ng gayon. At dahil hindi po pwede, Lord, may asawa na, isa lang ho ang tadyang na kinuha. Naalala niyo po yan, ano? Yun ang ibig sabihin ng your will be done. Kaya kapag sinabi ni Lord, huwag kalilimutan ang pagsasama-sama, ay kahit pa may gusto kang lakad na iyo, ang gusto ni Lord, ikaw ay magsama-sama tayo paglinggo. Yun ang sinasabing your will be done. Diba? At kapag sinabing, your will be done, ibig sabihin nun, pati yung say. Ano ibig sabihin ng pati yung say? It doesn't matter to you anymore kung ano ang sasabihin ng tao as long as ito ang sinabi ng Diyos. Diba? Kaya kapag sinabi ng tao, hindi, tayo ay mag-ESM. At ang sabi ng Diyos, hindi, dapat kayo ay make the Sabbath day holy. Yan. Kailan ba talaga, pastor, yung Sabat? Yan ipinagtatalo-talunan ng marami, diga? Sabi nung iba, Sabado daw. Sabi sa Middle East, Biyernes. Dito sa atin, sabi, Linggo. Di Linggo. Ano? At kung hindi talaga, hindi talaga pwede ang Linggo, at ikaw ay talagang imposible para sa iyo ang Linggo, imposible, di may midweek service tayo pag Wednesday night. Diba? Kaya, once again, I am encouraging and inviting you
Yung mga sa live lamang nagjo-join, I am encouraging you. Kung namimiss mo na o gusto mong ma-feel yung on-site, lagi ka kasing online, kaya lang hindi talaga po ako pwede ng Sunday, talagang ako po'y manager ng Jollibee, ako po'y manager ng Mang Inasal, talagang paglinggo po'y hindi kami makapag-off, bawal siya. I am encouraging you, join us every Wednesday night, 6 p.m. to 7, 1 hour lang yung 6 to 7. Kaya nga't yun yung mag-o-overtime ay dahil hindi kayo nag-e-amen, kaya nagtatagal ang sermon. Siguro gayon. Pero yun yung 6 to 7 lamang, kung tumagal man kaunting-kaunti. Para naman maka-experience tayo ng on-site na Sunday service. Diba? Oh. Nakita ko yung iba nung Wednesday, naririto. Kaya yung mga hindi naka-join, join us. Masaya yon. Kung paanong pinagpapala ni Lord ang Sunday service, pinagpapala niya rin yung midweek service. Amen? Okay. Your will be done. At bago ako mag-proceed sa number 3, siguro mas maganda mapag-usapan pa natin ito. But before that, let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, we come to you. Nagpapakumbaba po kami. Inaamin po namin na apart from you, we are nothing. We can do nothing. But we believe that with you, we can do all things through Christ who strengthens us. With you, all things are possible. Thank you, Lord, because you're always here and you never leave us. Thank you so much, Lord. Nagpapasalamat din po kami sa biyaya na makapag-Sunday service. Salamat, ito po'y biyaya. Yung kakayanan, kagustuhan, availability, resources, yung time, yung strength, lahat ito'y biyaya mo. Salamat, Lord, for making this Sunday service possible. Thank you so much, Lord. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O God. Cleanse us from all our unrighteousness. Pakahugasan, linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo, Panginoong Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, kasi kayo po ang katwiran namin sa harapan ng Diyos Ama. Salamat, Lord. Holy Spirit, we believe na kanina pa po kayong andito. Salamat po dahil naniniwala po kaming kayo ang magtuturo sa aming kalagitnaan. Bless the lips of your servant as I preach your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Pagpalain niyo po ang inyong church. At salamat, Lord, for we believe great and mighty things once again ang ipararanas niyo po sa amin. Take full control, O God. Turuan niyo po kami. Ayaw po naming makarinig sa kapwa-tao lang. Gusto naming makarinig from you. Turuan niyo po kami. Reveal yourself, Abba. Reveal yourself, O dear God the Father. Matuto po kami sa inyo. Thank you so much, Lord. And we are declaring your complete victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. Hayaan niyo po na walang ibang mahayag, mataas, makilala, kundi ang tanging pangalan niyo lang po, O Lord. At Lord, we pray na ang lahat ng aming maririnig, mapapag-usapan ngayon, maging crystal clear, mauunawaan naming lahat. Thank you so much, Father. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. Praise God. Muli po, the best na palakpak para kay Jesus. Everybody say, your will be done. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi yun basta-bastang prayer. Pag sinabi mo kasing your will be done, isinusuko mo na ang lahat-lahat sa Kanya. Di ba? Hindi kasi po pwedeng kakanta ka, Lord, I give you my heart. I give you my soul. How about your tithes? Never mind, Lord. Di ba? Kaya pala ang sabi ng Panginoong Jesus, kung saan naroroon ang iyong kayamanan ay naroroon ang iyong puso. Okay? Bakit po ang Diyos? Para bagang ang target lagi, kayamanan ko. Tuwi na lamang na pag-usapan ay kapirahan, para bagang laging ang gusto ng Diyos ay ibigay. Actually, it's not the money na tinutukoy ng Diyos every time na napapag-usapan ng finances. Lalo na pag si Jesus ang nagtuturo. It's the heart. It's your heart.
na nire-represent ng iyong money. Kasi, hindi natin maiitanggi na the most na pinagkakagastusan natin, nandoon ang puso natin. Madaling malaman kung ano ang itinitibok ng puso ng isang nilalang. Kung saan siya mas nag-i-spend ng time, ng energy, at ng resources. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kung saan ka gumagastang malaki, andun ang puso mo. Which is true. Kaya mapapansin mo naman, talagang merong mga tao, nagtataka ka, no? They are spending a lot of money, a lot of energy, a lot of time sa mga gadgets. Simply because their heart is in their gadgets. Kaya wag na wag mong basta kukuhanin yan nang hindi ka nagpapaalam at talagang magkakagalit kayo. Diba? What else? Yung iba ang sabi, bakit ang aking ina ay talaga namang maghapon nang nag-check sa Facebook ng kung ano ang bagong halaman. At talaga namang nag-google ng panahon sa paggagahok ng lupa ng kanyang halamanan. At talagang bilang na bilang kung ilan ang dahon ng kanyang halaman. You know why? Kasi yun ang kanyang itinitibok ng puso. Diba? Siguro, karamihan naman sa atin, kundi man lahat, ay naging fan ng kung ano man. Diba? I remember, nung ako po ay mas bata pa, ibig sabihin bata pa rin naman ngayon. I remember, nung ako ay mas bata pa, ay talagang ako ay nag-iipon, pambili ng, hulaan ninyo, mini 4-wheel drive. Sino ang mga nakaabot noon? Tamiya. Diba? Aba, noon ho, hindi ko nauunawaan yung pag-iipon. Ang alam ko, kaya ka mag-iipon para maabot mo yung certain amount para mabili mo yung isang bagay. Yun ang antindi ko ng ipon. Nag-iipon ka ang pambili. Ngayon, naunawaan na natin, ano? Naunawaan nyo na nga talaga kung anong ipon. Baka hanggang ngayon, yun pa rin ang nasa isip nyo. Ako po'y nag-iipon. Bakit? Dahil bibili po ako na rin. Hindi ka nag-iipon. May pinag-iipunan ka lang. Ano? Iba yung nag-iipon kang savings talaga para kung sakaling kailanganin. But anyway, doon po bumubuhos ang aking pera. Nag-iipon po ako pambili noon. Talagang nagtitiis po akong ako hindi nagre-recess nung mga time na iyon. Grabe naman eh. Recess lang, tiis na ganaman yun. Eh, kasi nga ho, nung mga panahong bata ka pa, yung mga ganung bagay, tiis na sa'yo yun. Big deal na yun. Eh, hindi naman kasi talaga, alam nyo, habang nagmamatsura kasi nga ang tao, tumataas yung tolerance natin sa mga hirap sa buhay. Kaya kung sa ating edad ngayon, yung hindi mag-recess ay hindi natiis, sa mga mas bata, tiis yun. So speaking of that, maalala ko lang ulit, ito'y karugtong nung sinabi ko nung linggo, hindi talaga natin pwedeng ikukumpara ang ating mga sarili, mga magulang, sa ating mga anak. Dahil iba ang tolerance nila. Sa kanila, tiis na yon. Yung hindi nag-cellphone ng isang oras, tiis na sa kanila yon. Diba? Lalo na kapag kayong henerasyon ng mga magsisilpong. Okay, so, going back, doon napapunta po ang aking ipon. Ako'y bumibili noon. Talagang ako tanong ng tanong kung anong maganda, anong rollers ang maganda, anong dynamo ang maganda. Oh, kahit minsan alam ko na kung anong maganda, hindi naman makabili, walang pambili. Kaya nagpapa-rewind para bumilis. Sunog nga lang, isa lang ng isang paikot. Gawa ng mga plywood na racetrack. Ubos ang Saturday at Sunday. Paggagawa lang ng lahat sa may kinalaman sa mini 4-wheel drive. Bakit? Yun ang itinitibok ng puso. Sino ho rito yung naging pan naman ng mga banda? Doon sa panahon ko po noon, talaga namang hindi lang ako makabili ng mga poster at dahil magagalit sa akin ang aking ama't ina pagka nagkakapit ako doon. Pero kulang na lang bumili ako ng mga poster sino gaho ang mga bandang inyong kinahumalingan noon? Eraserhead daw, sabi ni Brad Jason.
Oh, ako noon, parokya ni Edgar. Oh, sa international naman, ano mga banda? International. Goo Goo Dolls. Di ba? At saka ano pa? Hindi ko alam kung hanggang ngayon hindi ako sure kung anong basa doon kung Muppets o Mopats. Muppets. Di ba? If life is so short. Diba? Ayun mga kanta nila. Ngayon naman kasi, mga Bini ang alam ninyo. Mga kanta ni Bini, yung mga salamin. Hanggang ngayon, di ko alam yung lyrics. Hindi ko pinakikinggan. Basta alam ko lang salamin ang title. Okay. Doon nabubuhos ang ating mga lakas, ang ating panahon. Kung hindi man kayo ngayon, yung mga kabataan, hindi na masyadong sa ganyan O kaya naman, yung mga titos and titas natin dito, na talaga namang ayaw, humiwalay kay tanggol. Di ba? Talaga namang ubos ang data kay tanggol. Ubos ang panahon kay tanggol. Talaga namang, kaya yung isinaing, nung isinalang ay bigas, nung binalkan, bigas na ulay. Itim na nga lamang. Sunog Okay. Pero kapag pinag-pray mo na Lord, your will be done, magbabago yan. Pag pinag-pray mo, your will be done. Kung dati-rate tayo ang nagmamaniobra at tayo ang nagdi-decide kung saan pupunta ang energy mo, kung saan pupunta ang emosyon mo, kung saan pupunta ang lakas mo at ang pera mo, ang oras mo, magbabago yan. Pag sinabi mong, Lord, your will be done, Diyos na ang masusunod. Diyos na ang magsasabi kung saan pupunta ang resources mo. Diyos na magsasabi kung saan pupunta ang energy mo. Diyos na magsasabi mo kung saan gugugulin ang panahon mo. Are you with me? Kaya bago mo sabihin, Lord, your will be done, mag-isip ka muna kung ready ka na talaga. Alam niyo ba ang isa pang ibig sabihin niya? Kapag sinabi mong, Lord, your will be done, ikaw ay parang nagdadrive ng iyong sasakyan at ibinibigay mo ang manabela mo kay Lord. Lord, sige na ho. Kung gusto niyo hong isabit, sige lang, Lord. Kung gusto niyong gasgasan, sige lang po. Nakamags po ako, sige, igit-git niyo ho sa gutter. Kung gugustuhin niyo po. Kung hindi niyo naman po gusto, mas magaling. Basta ang alam ko, ano man ang gagawin mo, makakabuti sa akin because you're my good, good Father. Tanungin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, partner, ready ka na ba na sabihin kay Lord, your will be done? Naalala ko nung Friday, nung pinag-uusapan namin to sa life group namin, natakot yung iba kong life group member Alam niyo kung bakit? Akala kasi nila, pag sinabing, your will be done, akala ay magpapastor na. Kasi suko na daw ang buhay. Lahat-lahat na ibibigay na kay Lord. Naku, tas ginatungan ko pa. Sabi ko, sino yung gusto rito ang magpastor? Walang naiingli, puro mong nagayon. May isa naman pala. May isa. Si John Kenneth. Sabi, gusto daw ni John Kenneth. Tapos sabi naman ni Bieber, gusto nga daw humpas mag full time. Wag naman agad mag full time. Part-time daw. Hindi, walang part-time. Hindi ako natanggap ng part-timer. Full-time po natanggap kayo, depende. Pero doon sa case po ng halimbawa, ito'y para sa lahat, kung halimbawa after this service, antindi talaga ng pangungusap ni Lord sa iyo at hanggang sinasabi sa iyo, mag-full-time ka na. Mag-full-time ka na, maglingkod ka na kay Lord, ibigay mo na ang buhay mo kay Lord. Okay, may sasabihin ako sa inyo. Una, wala naman talagang part-time Christian. When you accept Jesus as your Lord and Savior, dapat full-time Christian ka na. Kasi kapag ka Christian, full-time Christian, hindi pwedeng part-time. Bakit po? May part-time Christian po ba? Oo, part-timer lang, linggo lang. Linggo lang Kristiyano. Yung Lunes hanggang Sabado ay iba ang amo. Yan ang part-timer. Okay? Samantalang yung full-time Christian, araw-araw, si Lord ang bossing. Are you with me? Naririyan pa kayo? Kaya ang sabi ko kay John Kenneth,
Hindi pa. Kung ikaw man ay mag-a-apply, hindi pa kita tatanggapin. Bakit po? Pwede na papasturin na ho. Gusto kong siya makapagtrabaho muna. Gusto ko siya, kung magkakaroon ng opportunity abroad, mag-abroad pa. Ay sayang naman ho, mapapalayo pa sa church. Ako ay merong kapanatagan na ang sa Diyos ay sa Diyos. Hindi na makakatakas yan. Ako nga ho, nagkatar pa binalik din ako dito. Dahil ako'y kay Lord. Okay? At saka, yun talaga, kung meant to be, ay meant to be. Wala kang magagawa doon. What else? Kaya gusto ko, siya ay mag-work muna, at kung magkaroon nga ng opportunity to work abroad, ay mag-abroad. Para ma-encounter pa niya ang mga ibang klase pa ng tao. Talaga, may ibang klase pa ba? Iba't ibang ugali, mapaka-wide ng variation ng ugali ng tao. At gusto kong ma-encounter niya kung gaano kabait ang mundo. In Jesus' name. Di ba? Sabi nga the real jungle is out there. Not inside the church. Gusto kong ma-encounter nila yon. Makakilama nila, matutunan nila how to handle people. Kasi pag nagpastor, iba't ibang klase, grupo ng tao ang ihahandle. Kaya gusto ko maging wise, experience-wise, magulang. Hindi naman yun ang gugulang, pero yung full of wisdom, sabi nga streetwise. Ayun. At pag hininog na ng panahon, mayroon naman yung tamang panahon, ay di saka. Tingnan natin kung after ng mga mararanasan sa buhay ay lalapit uli at sasabihin, gusto ko po talaga. Saka. Pero hindi agad-agad. Okay. Ay di natatakot nga ang mga life group ko hanggang sa di pinaliwanag ko, hanggang sa maya-maya ay may nagsabi na, nako hindi naman po pastor ko yata talaga kaya yung your will be done na yan Yung Sunday nga hindi ko pa mailaban. Yung pag namang lahat-lahat sa buhay ko. Ito naman ang paliwanag ko. Anak, yung pag-church ay resulta na lamang ng kung anong naging desisyon mo. If you're deciding, kung decided ka na talaga, na will na talaga ni Lord ang magaganap mangyayari sa buhay mo, hindi na pinag-uusapan ang linggo. Dahil ang sabi ng Diyos, huwag kalimutan ng pagsasama-sama at Sunday tayo nagsasama-sama, kaya ang Sunday ay sa Diyos. Resulta na lamang yan ng desisyon mo, kako. Akala kasi niya, yung Sunday nga hindi ko maibigay, buhay ko pag ang maibigay. Resulta na lang yan, kapatid. Alam niyo po kung ano ang pagpapala ng mga taong decided na kay Lord? Sabihin mo nga, ako'y decided na kay Lord. Ito po ang pagpapala ng mga decided na. You're making your life less complicated compared doon sa mga hindi pa fully decided. Kasi at the end, sa lahat ng sitwasyon, sa bawat pagdidesisyonan, at the end, laging ang sasabihin mo at pagbabasihan mo, ano ang sabi ng Diyos. At maniwala kayo sa akin, ang buhay mo magiging less complicated. Gusto nyo, sino rito yung gusto niya, ang buhay niya ay hindi masyadong komplikado? Madali lang. Know your purpose. Know your purpose. Decide kung sino talaga ang paglilingkuran mo. Is it God? Or kung sino man. Kasi kapag decided ka na si God ang paglilingkuran mo at malinaw sa iyo, kapatid, ang purpose mo sa buhay, madali nang magdesisyon sa mga bagay-bagay. Ang hirap-hirap po ng schedule ko. Pag malinaw ang purpose mo at alam mo kung sino ang priority mo, ang dali ng scheduling. Madali. Marami akong kilala rito, saksakang kabibisi. Busy talaga. Nako. Pero bakit they are able to attend the Sunday service? They know their purpose. They decided na sila na na ang paglilingkuran ko'y ang Diyos at ang araw na ito ay itinakda para sambahin ng aking Diyos. Diba? Pwede ba palakpakan natin si Lord sa inyong mga buhay? Alam ko, marami rin naman kayong mga pinagkakaabalahan. Alam niyo ba walang taong hindi busy? Sabihin mo nga, walang hindi busy. At yung totoo, lahat busy, lahat may pinagkakaabalahan.
At in connection with that, hindi na tayo natanggap ng reason na busy kasi hindi na siya valid. Bakit po hindi valid yung reason na busy? Kasi lahat busy. Lahat may pinagkakaabalahan. Pastor, hindi. May kilala ko, tambay, hindi yung busy. Abala sa pagtambay. Ba, mahirap yon? Paano kung merong, halimbawa, driver, hindi magaling magtanda ng mga lugar, ang natandaan niya lang yung kantong yon dahil yung mga tambay na yon. Responsibilidad ng mga tambay sa kanto yon. Malilito yung driver, ba't nawala mga tambay din, hindi ata yung aking pinupuntahan. You see? Walang hindi busy, lahat may pinagkakabalahan. Pero ang lamang ng taong decided na kay God, nagsasabi, your will be done. Hindi yan hihirapan sa scheduling sa buhay. No wonder, kahit ang bibisi ninyo, andito kayo. You know why? Kasi decided na kayo. Praise God sa inyong mga buhay. Iba ang decided. Meron akong ilang kilala rito. Talaga namang ang bawat araw na mga yan, ang katumbas ay malaking amount ng money. Talagang they can earn malalaking amount in a day. Yung iba nga, in an hour pa lamang eh. Yung tipong, yung oras na gugugulin dito sa Sunday service, let's say 2 hours, kaya nilang mag-generate ng malaking income within 2 hours. Pero, look at them, they are here. They are here. Bakit? Kasi they know that it's not their job, it's not their business, it's not their hassle na nagja-generate ng income. Kasi po, si Lord talaga ang nagbibigay. Amen? I don't know, pero malakas ang aking pakiramdam at paniniwala na ang Diyos pinaprioritize ang mga siya ang priority. Malakas ang pakiramdam ko doon. Bakit? Lahat daw ng uuna Lahat ng uuna sa aking kaharian at sa aking katuwiran, ibibigay ko, kakaloob ko ang inyong mga pangangailangan. Kaya, kung gusto mo ng masayang buhay, pray that prayer. Your will be done. Kaya na ba? Kaya na ba? May nag-iisip pa. Tatay muna. Di kapag sinabi kong, your will be done, di ibig sabihin, siya na rin ang masusunod sa kursong kukuhanin ko. Tatay muna, gusto ko pang magsiman. Paano pag biglang sinabi ni Lord after the service, nilid ako ni Lord na mag-stay na. Paano yung sayang din isang sampa? Paano po pagka sinabing your will be done, lagi pa rin pong mababawasan ng 10% yung income ko? Paano po pag sinabing your will be done, hindi ko muna sasagutin yung poging nanliligaw sa akin. Kasi sabi, do not awaken love when it's not yet time. Nakikita ninyo kung ano yung your will be done? Ito pa. Pag sinabi ko pala pong your will be done, i-give up ko na yung mga sabi ni Lord, hindi niya kalooban sa buhay ko. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Kaya lang, dalawa kami sa buhay niya. At pag sinabi kong your will be done, paano yun? Yung lahat ng panahon na ipinaglabang ko siya kahit alam kong mali na, pero di ko kayang bumitaw. Ibig sabihin pala nun, sasabihin ni Lord pag sinabi kong your will be done, bibitaw na ako. After all, akala nyo basta-basta lang yung your will be done? Yun. Sino po ang ready na magsabi, your will be done?
Palakpakan natin si Lord sa inyong mga buhay. Yun, kapatid. Yun. Kasaya. Pero alam niyo, most of the time, yung mga sinabi na ng Diyos na huwag at bitawan na, napilit nating hinahawakan at akala natin yun na nagpapasaya sa atin. Pag yun ay nabitawan mo nga, dun ka pa lang talaga sasaya. Alam ng Diyos kung ano talaga ang makakapagpasaya sa atin at kung ano talaga yung nagpapahirap sa atin. At madalas, akala ng tao, gusto ng Diyos palungkutin ka, kaya ipinag-give up ang isang bagay o ang isang kung ano man sa iyo. Pero ang totoo, gusto ni Lord na ikay tutuhaan ng sumaya. Na yung akala mo minsan yan na nagpapasaya sa iyo, yan pala talaga ang nagpapalungkot. Know your purpose. That we are created to glorify God, to know Him, and to make Him known. That is our purpose. At lahat ng mga gawa o bagay na labas diyan, walang kinalaman diyan, ay hindi na dapat pang pinagbubuhusan ng buhay. At the end of the day, hindi ka tatanungin ng Diyos kung ilang kanta ng bini ang nakabisa mo at nasayaw mo. Hindi titingnan ng Diyos kung ang kulay ng buhok mo ay kasing pula na nung member doon. No. Kung bakit naman nauso-uso nga yung sumikat yung bining yung kaya yung mga dalaga sa amin, sa halip makamukha nung kumakantang ng bini, nakakamukha na sa kurage. Anyway, ang harsh daw, ang harsh. Hindi naman. Joke lang. Okay. Everybody say, your will be done. Amen. And the moment na sinabi mo yan kay Lord, humanda ka. Lalo, teka, babawiin ko na sa... Hindi. Humanda ka kasi talagang bibigyan ka ni Lord ng mga sitwasyon na kung saan ipakikita niya kung ano talaga ang naging desisyon mo, kung tunay ba talagang ina-acknowledge mong yung will niya ang mangyayari. Yung sanay na sanay ka na, no? Kumikita ka ng malaki doon sa pinagkakakitaan mo yan. Kaya lang alam mong may counting, alam mo na, may counting hocus-pocus, may counting magic. Sabi nga, white lies. Ano mang kulay niyan, kasalanan pa rin yan, kapatid. Ano mang kulay ng lie mo, lie pa rin yan. Kahit pa yay pink lies, purple, name it, it's still a lie. Binuksan kasi tayo, nakamulatan kasi natin yung kaisipan na ang kasalanan may level, may degree. Kapag may venial sin, may mortal sin, di ba? Naturuan tayo ng ganun. Pero alam niyo ba, kahit pinakamaliit na kasalanan ay sapat para dalhin ka niyan sa impyerno pagbalik ng Panginoong Hesus. There's no such thing as venial, mortal. Na kapag venial, garnilaang, ilang garnilaang ipagdadasal mo, goods ka na. Saan mo sa Bible nakita yun? No. Even the smallest sin can bring us to hell pagbalik ng Panginoong Hesus. Pero ito ang totoo dahil ito ang sinabi ng Bible that if we confess our sin, ang Diyos ay patatawarin ka at lilinisin ka sa lahat mong karumihan. Okay? Balik tayo, Pastor, nasanay na ako talagang yun ang kalakaran. Di ba? Sa mga hanap buhay may ganyan kalakaran. Kaya nga, hindi ka pwedeng straight na straight dyan. Sabi nga, alam nyo ba yung mga term na yan? Ewan ko yung mga kabataan kung nagkakaintindihan tayo. Hindi ka pwedeng straight na straight kasi minsan talaga merong mga para bumilis ang transaksyon, para mabilis ang usapan. Ano yan, Pastor? Oh, di ba? Para mabilis. Hindi ka pwedeng straight na straight. Oh, ngayon na, dito uli, bumalik at harinawa ang prayer ko'y umalingaw-ngaw sa iyo ang topic na ito. Pag nandun ka na sa sitwasyong iyon, alam mo na ang kalakaran para mabilis. Ay, syempre naman, matagal na tayo biglang, your will be done. Your will be done. Nga pala Ano yan? Bakit? Hindi, bigyan na matapos na tayo. May CCTV riyan, mamaya makita.
Your will be done. Anong your will be done? Babalik na lang ako? Bakit? Ano nangyari? Basta, bago na kita kakausapin, ha? Basta ako'y nananiwala na may awa ang Diyos at siguro naman ay madadala sa usapan niya na hindi naman laging garin eh. Tinatalaban na ng konsensya. Ano nangyari sa iyo? Basta, bago na natin pag-usapan, ha? Babalik ako. Akala ko kay urgent na yan. Oo nga, pero basta chat ako sa iyo at I'm hoping na madala sa maayos na usapan na lang niya at hindi na yung mga garine. Are you there? Magbabago na yan. Magbabago, mapapaisip ka na. Okay, hindi ako makaalis-alis eh. Number 3 na tayo. Siguro sa bandarian, mag-focus tayo sa topic na yan. Maganda yung topic na yun. Sino interesado? Number 3 na po tayo. Napag-usapan natin that God is our Father and also He is our King. Ano pa? Gusto ko pong maging malinaw that God is also our provider. Yan. Lagi nating naririnig, pero hayaan yung mapag-usapan natin ngayon. Everybody say, God is our provider. Kung babalikan po natin yung model prayer na si Jesus mismo nagturo, actually, this is a model, ito ay tularan lamang, not necessarily yun ang ipagpe-pray mo. Sabi niya, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. It is found in Matthew chapter 6, verse 11. Ayan. So kung ang itinurong panalangin ng Panginoong Jesus kapag daw nanalangin tayo sa Ama ay, bigyan niyo po kami ng aming makakain sa araw-araw. Ayan. Ibig sabihin, if we are asking provision from the Lord, ibig sabihin si Lord ang nagpo-provide. Amen? At alam niyo po bang kahit itong napaka-ekling part ng prayer na ito, ay napakaraming pwedeng makuhang lesson? Una, mapapansin niyo po na ang itinuro ng Panginoong Jesus na paghingi ay araw-araw. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, araw-araw. Pwede naman sanang pang isang lingguhan Give us this day our weekly bread. Sino ho rito kung mamalingke ay pang isang lingguhan? Lalo kung malalayo kayo sa palengke, kung hindi kayo taga-bayan, kagaya po ni na pastor, mga taga-booker ho kami. Hindi bukid, booker. Kaya alam niyo ho, kahit nung kami sa bayan na nakatira, style booker pa rin. Isang lingguhan pa rin ako mamalingke. Nasanay na. Ako kayo naliliwagan doon sa araw-araw. Alam niyo kayo naliliwagan? Sino kayo mga hindi Batanggin nyo din Pakitranslate nyo na lang Ako kayo naliliwagan doon gayon. Di ako lingguhan kung mamalingke. At marami po ang mga tao ngayong gayon, yung bagang gusto iisahan na pang isang lingguhan yung iba nga pang isang buwanan na Hindi ko lang alam kung ano nang itsura ng sitaw ninyo pag gayon. Ay, hindi daw naman nagugulay, puro daw dilata, yun lang. Kahit pa taunan. Okay. What is my point? Pero alam nyo sa prayer, hindi pala pwedeng gayon. Di ba? Sino rito yung kapag pagod ka na or madalas tinatamad na, Lord, salamat po sa lahat, patawad po sa lahat, kayo na pong bahala sa lahat. Amen. Bihirang prayer yan lahat, Aminin. Mas magaling daw kaysa hindi nag-pray. Sheesh. Ang hilig natin sa gayon, siguro this is the generation kasi nga ng instant. But you know what? Ang Diyos, ang iniuutos sa atin, ang itinuro sa ating panalangin, gusto niya everyday. Everyday. Bakit nga gayon? Pwede namang pangmatagalan na. Kasi po ang Diyos, gusto niya, meron tayong everyday communion with Him. Gusto ng Diyos, everyday na meron tayong palitan ng komunikasyon sa Kanya. Okay. Taas po ang kamay ng mga mag-asawa o may asawa na. Sige, taas ang kamay ng may asawa na. Yan, baba na po. Taas ang kamay ng may boyfriend na o may girlfriend na.
Hindi pa po, pastor, makapagtaas. Bakit? Illegal. Alam nyo, minsan, hindi ko naman nilalahat, pero minsan, yung mga illegal, ang tawag nila sa kanila ay low-key. Low-key daw, low-key. Tigilan nyo ako. Alam ko kung ano low-key. Alam ko rin ang illegal. Okay. Baba na po ang kamay ng mga illegal. Ng mga may boyfriend o girlfriend na. Ayan. Okay. Ba't kayo tinatanong, ba't ko kayo pinataas? Meron akong sasabihin eh. Okay lang ba sa inyo na once a week lang kayo mag-uusap? Okay lang? Okay lang? Yung mga mag-boyfriend, girlfriend o yung mga mag-asawa, hirap no, magkasama sa bahay, once a week lang mag-uusap. Okay lang? Ayaw nyo, no? Gusto nyo nga, hindi lang everyday, gusto nyo mayat-maya. Mayat-maya, ano? Lalo na mga girls, ang laki ng need ng mga yan sa communication. Yung mga magpapaalam ka lang, oy, may lakad kami ni... Hindi ka payagan, eh, ano? Sinasakal ka na, namamaalam ka pa lang. Dito ka! Alam nyo ba, mga kababaihan, na yan ay resulta rin ng pagkakasala ni Eva? Alin? Yung gusto mong lagi kang nakahaliboy-boy sa iyong partner? Yung gusto mong lagi kang nakapulupot sa iyong asawa, laging gusto may kasama? Alam mo bang yung resulta rin ng pagkakasala ni Eva? Nung sinumpa ng Diyos yung dalawa dahil sa kanilang ginawa, sabi ng Diyos kay Eva, babae, ikaw ay mapapa sa ilalim sa asawa mong lalaki. O yan ha, mabuti yung maliwanag ha. Kaya, mga lalaki, tayo talagang authority. Amen ba mga lalaki? Parang kayo takot-tatakot. Pinalalakas ko na nga ang loob ninyo, ulitin ko. Mga lalaki, tayo daw ang authority. Amen! Aray ko. Tayong authority. Kayo wala nga yung kasupo-suporta eh. Ay, pastor, nakatingin si pastora. Wala yung magagawa. Nasa palpit ako. Pagbaba ko, bahala ka. Saka kami mag-uusap. Ay, yung authority. Sabi ng Diyos, ikaw babae, ikaw ay magiging under ng iyong asawa. Ikaw ay papasakop sa iyong asawa. At kahit pa ikaw ay sinasakop niya, ay nanaisin mo pa rin na laging malapit sa kanya. Oh, check your Bibles in the book of Genesis. Resulta yan. Kaya minsan siguro nagtataka ka na rin, ba't ka laging, ako naman inaaway na rin, ako naman nakakaiyamot na rin naman na rin, tsaka, amoy lalaki. Di ba? Amoy lalaki. Pero ba't gusto ko pa rin lagi, Zineb? Gusto ko laging nakakasama. Oh, lalo na yung mga lalaki, wag ka magtaka ha, kapag ang iyong partner ay laging nakapulupot, laging gusto din sa mga bandarin eh. Dahil yung mga yan, tadyang galing din eh. Ha? Yung mga babae galing din eh. Ngayon, pagka tropahan naman kayo, yung lahat kayo lalaki, merong laging nagayon din mo, ay sikuhin mo. Iba yan. At yan eh, hindi taga-riyan. Hoy, umayos ka, hindi ka tadyang, tatadyakan kita. Ayan. Iba ka. Ikaw eh, sa lupa ka galing, sa lupa. Oo, kaya pagka kaming mga lalaki, pag talagang matagal hindi naligo, amoy lupa. Kasi kami galing sa lupa. Ay, mga babae, pag hindi naligo, amoy kilikili. Galing din. Joke lang po, joke lang. Mababango lahat, mababango ang anak ng Diyos. Okay. Baka yan ang inyong matandaan, ha? Ang inyong tatandaan yung topic natin. Baka yan ang inyong ikukwento. Sino pong pastor ninyo? O kaya pala daw yan. Itong medyo mahirap pag naka-live, hindi mo na mabawi. Ano? Okay. Saan ka tayo? Araw-araw gusto ni Lord na tayo ay nahingi sa Kanya. Kasi gusto ni Lord, araw-araw nakikipag-communicate tayo sa Kanya. Aminin man natin o hindi. O aminin nyo na dahil huli na tayo, booking na. Ano? Na ano? Madalas, naaalala nating makipag-usap sa Diyos pag tayo may kailangan. Di ko naman nilalahat, pero yun ang madalas. Sa panahon ng kasaganan ng tao, hindi naaalala ang Diyos. Yun yung nasa Bible. Alam naman ni Lord. Kailan natin siya mas madalas naaalala pag tayo may kailangan? Diba? Kaya nga ang gusto ni Lord, sige, hingi kayo.
at kayo na may aking bibigyan. At ang sabi pa ng Panginoong Hesus, kaya nga may mga hindi tumatanggap sa inyo kasi hindi kayo humihingi. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, humingi ka na ga. Minsan ng mga tao kaya ayaw humingi, akala niya hindi siya bibigyan. Tama ba? Sino rito yung wala pang sasakyan? Wala pang four wheels? Oh, we're not talking about motorcycle ha, dahil alam ko, i-upgrade ka pa ni Lord. Sino rito yung wala pang four wheels? Meron ho kaming four wheels, tricycle, may reservise ang gulong. Kutse, SUV, di ba? Wala pa. The next question is, humingi ka na ga? Kaya nga't di kayo nakakatanggap kasi hindi kayo humihingi. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Ay pastor, sa makahingi ka, bibigyan ka. Yan ang problema natin, nakala natin ang Diyos ay parang tao. Example, lumapit ako kay Brad Jason, sasabihin ko, Brad Jason, ganda ng sasakyan mo, baka naman may kasamahan pa yan. Baka naman mabibigyan mo ako. Oh. Eh di ngingiti lamang yan. Oh. Ay pastor, paano pag napatapat kayo sa talagang maraming sasakyan, talagang mayamang-mayaman? Wala ka pa rin kasiguraduhan, lalo kung di naman kayo close. Di naman kayo magkakilala o ay pa-prioritize niya kamag-anak niya. Are you there? Kaya nga, nadadala tayo. Pero, iba ang Diyos sa tao. At ang pangako ng Panginoong Hesus, kaya nga di kayo nabibigyan at nakakatanggap kasi di kayo humihingi. Kayo'y humingi nang kayo'y mabigyan. At kung kayo'y hihingi, ganito kayo dapat hihingi. Yan ang sabi niya, humingi kayo sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, at kayo'y pagkakalooban. Again, sino rito yung wala pang four wheels? Sino yung hihingi na? Antay, may kailangang unahin. Sino rito yung wala pang lisensya? Meron akong testimony. Naku, buhay na buhay ito sa akin. For a very long time, ako po'y humihingi ng sasakyan kay Lord. At sa totoo lang, medyo nagwe-wave na yung faith ko kasi sabi ko, katagal ko nang ipinagpe-pray, ako'y naglilingkod pa kay Lord, ba't ako hindi binibigyan ng sasakyan? Hanggang ang Diyos na ang nangusap, wala ka naman lisensya. Di ko ikibinigyan ko ng sasakyan, wala ka lisensya, mapapahama ka pa. Are you there? Minsan naman kasi, yung iba, kaya nadala ng humingi kasi hingi ng hingi, pero baka naman may prerequisite. Alam niyo yung prerequisite? Yung mga nagka-college dito, di ba may prerequisite? Hindi ka pwedeng mag-trigo kung di ka patapos ng algebra. May prerequisite. Kung magsasasakyan ka, dapat may lisensya ka. Hindi na uubra yung mga dahon ng kape. Oh, yung mga nagdadrive pa dyan na wala pa lisensya, ha? Repent! Or the kingdom of God is near. Baka meron pa. Dati alam ko, may mga kilala ko dyan, kapil-kipil sa motor, walang lisensya, dahon ng kape ang dala. Oh, may lisensya na ha, may lisensya na. Sino yung may hinuhusayan? Tingnan ko kung sino. Mga dollar. Ala, sa amin lang naman po, sa looban lang naman po, sa looban. Ay, hindi. Do your best. Ngayon, kung hindi pa po abot ng edad ko yung lisensya, di ibig sabihin hindi pa timing. Huwag ipilit. Okay. What else? Pastor, hinihingi ko yung desire ng aking puso, hindi pa pinagkakaloob. Sabi ni Lord, the Lord will give the desires of my heart. Sino nakarinig na ng verse na yan? Diba? Ba't hindi pa po pinagkakaloob ni Lord? Aba, bakit gayong desires of your heart lamang ang iyong tiningnan? Ano ka sabi ng verse na iyon? Magpakaligaya ka sa Diyos at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Ang tanong, nagpapakaligaya ka kay Lord? At tumahimik ang JA1 San Jose. Diga. Minsan naman kasi, ang galing-galing mo, binabatuhan mo pa si Lord ng mga verses. Si Lord naman napapakamot na lang, may prerequisite yan, anak. Sabi nung isa, sabi niyo po, Lord, bibigyan niyo po ako ng siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala. Oh, may prerequisite yan. Sabi niyo po, Lord, iingatan niyo po ang aking mga pagpapala sa mga magnanakaw.
May prerequisite yan. Alamin natin. Sabi mo, Lord, you will never leave me. You will be with me up to the very end of age. Hindi mo ko iiwan, Lord. Sasamahan mo ko, Lord. Promise mo yan. May prerequisite yan. Sa tingin nyo, anong prerequisite nung sasamahan ka ni Lord hanggang sa kahuli-hulihang panahon? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them everything that I have commanded you. And surely I am with you up to the very end of age. Sabi ni Jesus. Ano ang prerequisite? Go, win souls, make disciples. Alam nyo, naniniwala ako, ito si Sister Lenny, sasamahan ni Lord hanggang sa kahuli-hulihang panahon. Bakit? Because she's doing her best to bring as many as possible for Christ. Bunga na ng kanyang pagpapagal ito, kanyang mga anak, itong kanyang kaibigan, itong kanyang mga in-laws, etc. Parami pa yan. Grabe po ang ginagawa ng Diyos sa pamilyang ito. If you don't know Brother Ray, baka naman po pwede kayong kumaway. Yan po ay resulta ng kabutihan ng Diyos. Ire-ready lang po namin, pero sa banda-banda riyan, maririnig nyo po ang kanyang testimony. Ire-ready lang po namin, ayoko ng biglaan eh. Kaya aking pakakainin muna ng mga lumi at ng mga para kondisyon. Pero, kidding aside, pero banda-banda riyan, maririnig nyo po yung kanyang testimony on how God moved in His life, kung papaanong pinalaya siya ng Panginoon, kung papaanong pinagaling siya, at kung papaanong siya ngayon ay nag-i-enjoy ng goodness ni Lord at ang kanyang buong pamilya. Actually, napakaraming mga ganyan. Hindi ko lang nabibigyan pa ng pagkakataon ngang makapagkwento. Humanda kayo kasi sa mga susunod na topics natin, it's all about God's miracles. How God is still working. And yes, hindi po totoo yung sinabi ni Nora Honor, may himala pa. Naghihimala pa ang Diyos. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Okay. So napakahalaga po na nakikipag-communicate tayo araw-araw sa Diyos kahit di nangangailangan. Nakakalungkot po yung mga naka-experience abroad, work to work abroad, or yung may mga loved ones ka abroad, or yung parents mo nasa abroad. Nakakalungkot po para sa kanila na kaya lang tayong mga anak ay mag-chat-chat ay dahil may kailangan. Are you with me? Nakakalungkot yun. Yung, Mami, kamusta po kayo dyan? O, anong kailangan mo? Di ba? Parang yun agad ang sagot sa iyo, sanay na. Sanay na. Ano? Kaya, this is my prayer. Matuto tayo. Hindi lang tayo nakikipag-communicate pag may kailangan. Sino naman dito yung pag may nag-chat sa iyo, alam mong mangungutang na? Mars. Ano sunod? Pautang. Di ba? Alam mo na eh. Kaya nag-chat mangungutang. Ang last nyong convo 5 years ago, yun na rin. No. Kaya, I'm doing my best na basta nakita ko sa aking friend list na may nag-birthday, binabati ko. Para naman kahit kung sakaling dumating ang pagkakataon na I need to contact them, I need help from them, hindi naman nakakahiya na yun lang ang first ever convo ninyo. Yung hihingi ka ng tulong. Samantalang taon-taon na lang dumidisplay sa wall mo, birthday ko, batiin mo naman. Are you there? Pwede ba yon? Dumagdag naman tayo sa kasayahan ng iba. Alam nyo, minsan ng tao, sanay na sanay, bumawas ng kaligayahan ng tao, ng kapwa. Ibahin naman natin, sa biyaya ng Diyos, magsanay tayong dumagdag sa kagalakan nila. Pwede ba yan? Tuwan-tuwa yung barkada mo, ipinapakilala sa inyo yung girlfriend niya, sasabihin mo pa, helmetan mo yan. Baka mauntog, matauhan, iwang ka. Oh. Bakit gayon? Samantalang, alam nyo sa life group namin, sumama kayo sa life group namin. Pag may ipinakilala kayo sa life group namin, sasabihin namin, wow naman! Talaga naman blessed na blessed. Actually, hindi pa ipinapakilala sa amin dahil wala pa naman daw eh. Pero kami ito, tuwa na. Di ba? Meron kaming ka-life group na ganyan eh. Talaga namang kumakanta at ang puso at ang kanta ay tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
Di ba? Sino gayon? May idea ka kayo? Yung mga life group ko, huwag kayo maingay, ha? Nagbago man ang hugis ng puso mo. Ayos eh. Imagine nyo, ha? Kami nagte-testimony portion. Nagkukwento ng blessing at kabutihang ipinaranas ng Diyos. Nagte-testify yung ka-life group namin yon. Ay nire-reject namin ang gusto naming marinig ay yung gusto naming marinig. Ako po nagpapasalamat kay Lord at kami po may blessing. Hindi yan ang gusto naming marinig, yung about love life mo, yung about love life mo. Kasaya. Samantalang yung ibang grupo, pag nagsama, siya, ay ano kang pinakain mo riyan? At bakit yan napaibig sa iyo? Kanino kang manggagayo malumapit, epektive, wag gayon. Makaragdag tayo sa kagalakan ng ating kapwa. Amen po ba, church? Ba't nga tayo napapunta doon? Anyway, God wants to communicate with us every day. Tingnan niyo po yung, di ba ito ay Matthew 6:11, yung mga susunod na verses, ipapakita lalo nito sa atin na si Lord talaga ang provider. Basahin po natin, Matthew 6:31-33. So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Alam nyo, ito yung mga madalas inaalala ng tao. Alam na alam ni Lord kahit noong pa. And it's still applicable sa panahon natin. Ano daw yung mga inaalala ng tao? Anong kakainin? Sino po rito sa bahay yung kakatapos lamang mag-almusal, iniisip na kung ano ang tatanghali? Ayan, 9. Diba? O kaya hindi pa nga tapos, nag-aalmusal pa. Ano kayang uulamin natin mamaya? May mga pamilya ho na ang style, pag nagluto sa umaga pang maghapunan na. Meron din namang, kung magluto ay per meal. Kasi nga, kasarap naman ng bagong luto. O kasarap naman ng iba naman, hindi yung nagpais ng isda, 1 linggo ng iyon ang ulam, nagkakakaliskis na O kaya pag manok naman, nagkakapakpak na raw. Pag itlog, bahala na kayo kung anong naisip. Iniisip na kung anong tatanghalianin. Okay, ito mas seryoso na. Iniisip kung papaano, paubos na ang bigas, o kaya puno ang freezer ng yelo. Puro yelo na. Wala maiulam, Mamaya, ano kang ulam? Lutuin mo na kahit anong nasa freezer. Ako, nakita nagpiprito ng yelo, Ayun na lang ang nasa freezer, yelo. Pambira naman. Pero ano ang bili ng Panginoong Jesus? Do not worry, saying, what shall we eat? Wag daw pala dapat tayo nag-aalala at iniisip, anong kakainin ko? Bakit? Kasi sa kabuuan po ng chapter na ito, dito rin po binanggit ng Panginoong Jesus na kung yung mga ibon sa himpapawid, hindi marunong magtanim, hindi marunong mag-ani, hindi marunong na kung anuman, ay pinapakain ng Ama. May nakita na po ba kayong mayang namamalimos? Kahit pumumulang, kahit ilang butil na mumulang ho. Tanungin mo yung katabi mo, partner. May nakita ka na bang namamalimos na maya? Wala! Sugod yan sa palayan ng may palayang. Pastor, gayon na rin ang gagawin namin. Ayun lang. Yung maya walang bait, ikaw na may meron. Hindi ka pwedeng basta susugod sa... Yun daw mga kalapate, sugod daw sa kaya sinisilo Yan, balita ko may marami ng kalapate riyan. Yan. Nakatago sa pustay. Tinatanggal na laang daw yung leg band. May leg band naman daw nakalagay Tinanggal na laang. Hindi naman daw. Yun naman daw yung alaga sadya. Baka naman may inakay. Balita ko yun ang pinakamasarap na gawing kaldo. Inakay ng lapate. Yan ay natutunan ko sa aking mga mamayin mga mamayin ko sa Rosario, yung mga magkakalapate. Yung mga ilagan. Okay. Ngayon, wala kayong nakita ring maya na nakahalumbabang gayaan at nag-aalala. Ano kayang kakainin ko? Ang aking mga inakay ay siyapan na. Ano kayang maisubo din Walang nagwo-worrying ibon
They are carefree. Bakit? Because they know that there is a Father in heaven who will always take care. The question is, kapatid, maliwanag na ba sa iyo na meron kang tatay sa langit? Uulitin ko ang tanong, maliwanag na ba sa atin na meron tayong tatay sa langit? Eh bakit nag-aalala pa? Bakit nag-aalala pa po tayo? Okay, don't get me wrong, normal ang nag-aalala. Ang problema yung chronic, yung malala, yung talaga namang alalang-alala. Yung hindi na makatulog dahil wala ng bigas. Yung hindi na makatulog kasi magbabayaran na uli. Katapusan na! Katapusan na! Diba? Magbabayaran na uli. Ano kang petsa na ngayon? 23 na ngayon? Oh, 23 na. Talagang bills are waving. Kumakaway-kaway na ulit sila. Upa sa bahay, kuryente, internet, tubig. Ano pa? Tuition, papasok na ulit. Sabi ng iba, ay salamat naman, may komisyon. Mansare. Oh. Talaga naman. Akala ninyo mga youth, kayo lang ang nag-iisip ng mga mansaring yan. Salamat, Brad Jason, for reminding me. Oo nga, kasama pa yung mansare. Akala nyo gayong mga teenager lang ang nagse-celebrate niyan, atuhan mo, huwag magmansare ng isa iyong message at makikita mo, hinahanap mo. Sabi nung isa, hindi uso. Sour grapes mo lang yan. Hindi uso, pero pag nagmansari kayo, kilig din naman. Mga lalaki, wag nga tayong madamot sa gayon. Minsan kasi parang akala natin, alay, nauunawaan naman. Baka naman inuunawa na lang tayo. Saka alam nyo, maganda natututo tayo mga kalalakihan ng vocabulary ng kababaihan. Hindi porket yun ang sinabi nila, yun ang meaning noon. Halimbawa, nagpapaalam ka, ay, punta lang ako sa mga tropa ha. Pag sinabi ng babaeng, oo, ang ibig sabihin nun, subukan mo. Hindi ninyo alam. Minsan magse-seminar tayo, pang lalaki lamang. Di ba? Hindi ninyo alam ano nga ngayon, nagugulat kayo. Oy, pupunta lamang ako doon sa mga tropa ha. Oo, sige. Subukan mo. Sige, subukan mo. Hindi ninyo pala alam yun. Aray. Bakit ka ganyan? Ano na naman problema mo? Ano sasabihin ng babae? Wala! Anong ibig sabihin nun? Hindi meron. Dapat alam mo. Ang alain. Bakit di mo alam? Bakit ka nga ganyan? Dapat alam mo. Ha? Yan, sinisigawan mo ako. Hindi, nasa outline. Danas ko daw. Hindi naman. Sa seminar, sasabihin ko totoo. Pero, ako'y na-excite bigla. Totohanan natin, mga kalalakihan, kahit mga youth, pwede. For the boys. Gusto niya? Gusto niya? Pwede. For the boys. Ang mga girls, kita ko, nag-aano sila, yung life group na collab. Boys, hindi masyado eh. Magano tayo? For the boys. Popost natin, for the boys. Baka magpuntahan may mga dalang case, iba hong usapan niya. Hindi hugayaan. Hindi, mabuting usapan hindi mabuti. Okay. I-schedule natin. Okay ba yan, boys? Mga kalalakihan, okay po yan? Oo naman, para naman tayo magkakilala rin. Masaya yan. Soon. Sabi ng mga girls, paano naman kami? Kulayan muna natin yung sa lalaki. Tingnan natin kung matuloy. Mga girls, madaling mag-usap eh. Natutuloy eh. O baligtad. Hindi ko alam. Okay. So do not worry saying, what shall we eat? Si Lord na nagpo-provide ng ibon, di nag-aalala. Alam nyo ba,
Na kapag ang mga Kristiyano pala ay masyado pa rin nag-aalala patungkol sa provision ni Lord, pinagchichismisan na tayo ng mga ibon. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, partner. Pinagchichismisan na daw tayo ng mga ibon. Sino rito? Yung nag-aalala pa. Oh, walang aamin. Walang aamin. Pero maniwala kayo sa akin, paglabas ninyo sa church mamaya after the service, at nagwo-worry pa rin kayo sa provision ni Lord, pagchichismisan kayo ng mga ibon sa labas. Diba? Paglabas mo, di kayo mayroon di yung kabli ng kuryente. May mga nakadapong maya doon. Magchichismisan ng mga yan pag nakita nilang nagwo-worry pa kayo. Sasabihin nung isa doon sa katabi niya, tumanaw, lumabas ka doon eh. Nakita, nagwo-worry ka pa. Sasabihin ng isa, tututwit, twit, twit, tututwit, twit, twit. Translation, Brad, yun na yun. Sabihin naman ng isa, tweet, tweet. Translation, tingnan mo yun, nag-aalala. Ay, kainaman parang walang tatay sa langit nag-aalala eh. Sabi nung isa, tututwit, tweet, tweet, tututwit, tweet, 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 tweet. Translation, oo nga. At sabi naman nung isa, tututwit, tweet, tweet. Translation, ay buti pa tayo. Alam natin na tayo may tatay sa langit. Samantalang sila, kaka-attend lamang ng service, itinuro na ng pastor, habang-haba na nga ng itinuro, hindi pa rin nakaintindihan, nag-aalala pa rin. Are you there? Sino rito ang gustong mapagchismisan ng mga maya mamaya paglabas mo dyan? So please, stop worrying. Sila nga, hindi sila nag-aalala. Alam nilang may ama sila sa langit who will take care of them. How much more ikaw? Sabihin mo nga, may tatay ako sa langit. Siya ang provider ko. Hindi ako mag-aalala. Palakpakan natin si Lord. Come on, the best of palakpak para kay Jesus. Verse 32. Malapit na po ako matapos. For the pagans run after all these things and your heavenly Father knows that you need them. Ano ba pag sinabing pagan? Pagano. Sa madaling salita po ay lahat ng hindi sumasamba kay Lord. Lahat ng ang kinikilala nilang Diyos ay hindi si Lord. Ang tawag po ng Bible sa kanila, pagan, pagano. Ano sabi ni Jesus? Ang mga hindi kilala si Lord, ang pinagtatrabahuhan at ang pinag-e-exertan nila ng todong effort nila ay kung paano sila makakapag-provide sa kanilang mga sarili. Okay? Hindi kasi nila kilala ang tatay nila sa langit. But you are blessed. Kasi kilala mo ang ama mo sa langit at alam mo ang ama mo sa langit, hindi lang Diyos, hindi lang hari, provider din. Amen? And your heavenly Father knows that you need them. Alam ng Ama ang kailangan mo. Kaya walang ipagkakait ang Diyos sa iyo. Lalo pat ya'y kailangan mo. Kung hindi ibinigay, huwag mong iisipin ang Diyos ay madamot. Kung hindi ibinigay, huwag mong iisipin na ayaw kang bigyan ng Diyos. Bakit? Kasi kung hindi ibinigay, malamang hindi yan ang kailangan mo. Dahil it's very clear. Jesus said, your heavenly Father knows that you need them. Sa ibang version, your heavenly Father knows what you need. Alam ng Ama sa langit kung ano ang kailangan mo, kaya kung may hinihingi ka, hindi pinagkaloob sa iyo, hindi ibig sabihin nun madamot si Lord. Hindi ibig sabihin nun ayaw kang bigyan ni Lord. Ang isang pwedeng maging ibig sabihin nun, hindi iyon ang para sa iyo, hindi iyon ang kailangan mo. Mas maganda. Yung kung ano yung tama talaga sa iyo, yun ang ipagkakaloob. Amen? And on verse 33, kanina ko pang sinasabi, and we will end up with this, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well.
Sino po rito yung gusto mong maranasan ang pagka-provider ni Lord? Unahin mo siya. Unahin mo ang kanyang kaharian, unahin mo ang kanyang katwiran, at ano ang pangako ng Diyos, at siya na mismo magdaragdag ng lahat ng iyong pangangailangan. Unahin mo si Lord. Pwede bang maimbitahan ng bawat isang tumayo? Sino ang excited? Pwede bang kamayan mo yung katabi mo at sabihin mo, partner, congratulations! Kasi inuna mo si Lord. Kaya uunahin ka rin ni Lord. Oh, huwag kang malilito. Baka ang ibig sabihin sa iyo nung uunahin kang kuhanin. Hindi ha. Ipa-prioritize ka niya. Lahat ng pinaprioritize si Lord, priority ni Lord. Lahat ng inuuna si Lord at ang lahat ng tungkol sa Kanya, inuuna rin ni Lord na pagpalain. Sino po rito yung nakakaranas na ngayon sa priority lane? Yung mga senior, di ba? Talagang meron kang priority lane, ano? Oh. Sino rito yung hindi ka naman buntis na pagkamalang kang buntis pero hinayaan mo na rin at dahil sayang din, kaysa pipila. May mga kilala akong ganyan. Ba, ako po yung pinauna bakit? Akala ko yung buntis. Gumayon na lang din daw Ang sarap ng feeling ng inuuna. Tama ba? Ang sarap ng feeling ng priority ka. Tama ba? Kaya maniwala kayo, ang sarap ng feeling ng Diyos pag inuuna mo siya. Ang sarap-sarap sa puso ng Diyos kapag inuuna natin siya. At dahil lumigaya ang puso ng Diyos, dahil inuuna siya, ikaw din naman, pinaprioritize niya. Yung tipong dalawa kayong nanliligaw kay sister, yung isa hindi priority si Lord, ikaw priority mo si Lord. Nakita ni Lord, sabi ni Lord, ako'y priority nitong binatang ito, siya. Ikaw rin ang ipapipili ko kay sister. Diba? Niintay ko yung amen ng mga kabataan. Wala Do not awaken love daw when it's not yet time. Sheesh. Yung dalawa kayo, tatlo kayong nag-a-apply. Yung isa graduate ng kung saan school, magandang school. Yung isa graduate doon sa ikaw graduate sa regular na school. Pero yung dalawa hindi kilala si Lord. Ikaw kilala mo si Lord. At priority mo si Lord. So anong gagawin ng Diyos? Uunahin ka niya. Ipaprioritize ka niya. Simply because ang mga umuuna sa Diyos, iniuuna ng Diyos. And once again, let me remind you, bago natin i-worship ng tuluyan uli si Lord, you have a good Father. Ang tatay natin sa langit, hindi kagaya ng tatay sa lupa. Ang tatay natin sa langit, perfect. He is perfect in all of His ways. Siya ay perfectong magmahal, siya ay perfectong mag-provide, siya ay perfect. Kaya kung may alinlangan ka pa to acknowledge your will be done, please, tama na ang pag-aalinlangan dahil ang Ama natin sa langit ay hindi kagaya ng Ama dito sa lupa. Siya ay perfect, pwedeng pagkatiwalaan at paglagakan ng lahat-lahat. So come on, I am inviting you as we worship the Lord. Commit your life to God. Tell Him your will be done. Tell Him, Lord, I am yours. I am yours. Come on, let's worship the Lord. I
of silence, habang ikaw ay nakayuko, habang ikaw ay nakapikit, maging yung mga nasa live, I am encouraging you to do this. Habang nakapikit po tayo, habang tayo nakayuko, let's talk to God. Let's talk to God. And ako, naniniwala, kahit while preaching the word, si Lord nangungusap na sa iyo. Dealing something in your life. May mga bagay siya na sinasabi sa iyo na kung ikinukumit mo na talaga ang buhay mo sa akin, kung gusto mo talagang yung will ko na ang maganap sa buhay mo, these are the things na gusto ko sana ay isettle natin. Kasi kapag sinabi mo na will ko na ang magaganap sa buhay mo, kailangan talaga yung will ko na ang masunod sa iyo. Hindi na tayo pwedeng dalawa na nasusunod sa buhay mo. And if there are things that God is dealing to your life right now, the Lord is asking you, let go, my son. Let go. Let it go, my son. Let it go, my daughter. And trust me, for I am a good Father. Alam ko mahirap. Alam ko masakit. Pero you can trust God. Diyos na nagsasabing siya ang sumusugat, pero siya rin ang nagpapagaling. Diyos na siyang pumalo, pero siya rin magpapahupa ng sakit. Come on, you can trust God. You can trust Him. And then acknowledge and tell Him, Lord, not my will, but your will be done in my life. You are my King. Take full control in my life. Even yung mga worries ko, Lord, gini-give up ko na po. For I know that you are my Father who will always and always will provide. Come on. Pwede ba sabihin nating lahat? Ama naming Diyos, pinagkakatiwala ko pong lubos ang aking buhay sa inyo. Maganap po ang inyong kalooban sa buhay ko. Salamat po, Ama, sapagkat kayo po ang Diyos na hindi ako pagkukulangin. Kayo po ang aking provider, kaya wala akong dapat ipag-alala. Lord, narinig niyo po ang prayer ng bawat isa. Ina-acknowledge po namin na yung inyo pong perfect will ang maganap sa aming buhay. At kinukumit po namin ang aming mga puso't isip sa inyo na hindi na po kami labis na mag-aalala sa buhay, simply because we have a Father in heaven, a good Father in heaven who will always provide for all our needs. Salamat po, Ama. I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose family ay pamilya ng Diyos na ang laging gustong maganap sa buhay nila ay ang kalooban mo. At ito po'y pamilya ng Diyos na hindi sobrang nag-aalala sa buhay, naniniwala at alam na alam namin may ama kami sa langit na hindi nagpapabaya, who will always provide dahil siya'y mabuting Ama. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo.